2 linggo matapos banatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang mga nangungurakot sa pondo para sa flood control projects ng bansa. Inilunsad ni PBBM ang sumbong sa pangulo.ph website kung saan hinihikayat niya ang taong bayan na isiwalat ang mga anomalya sa kanilang lokalidad. Ibinunyag rin ng Pangulo na 20% ng nationwide projects ay hawak ng 15 top contractors. Narito ang ating balitang A to Z. Mahiya naman kayo. Yan ang banat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA laban sa mga nangungulimbat ng bilyong-bilyong pisong pondo para sa flood control projects sa bansa. At ngayon, mukhang tukoy na ang pinatutungkulan ng Pangulo. Sa kanyang press conference August 11, ibinunyag ni Marcos na malaking bulto ng flood control projects sa halagang 100 billion pesos ay na-corner ng iilang kontratista lamang. All over, there are 2,409 contracting entities, which is understandable. However, this is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Pero sa tanong kung ang top contractors na ito ay maididikit sa isang politiko, Trabaho niya yan. Look it up. We are going to look at it also. But it will be premature for me to name names, etc. until we really know what's going on. Hamon naman ni PBBM sa taong bayan, makilahok sa pagsusumbong ng mga anomalya sa kanilang mga lokalidad. Sa pamamagitan yan ng bagong lunsad na sumbong sa pangulo.ph website. We were talking about 9,000 projects. Hindi nila mapupuntahan lahat. Kaya para sa akin, napakahalaga ang kontribusyon at ang mga komento, ang mga reklamo, ang mga video, mga picture na ipapadala sa atin ng taong bayan. 90 million pairs of eyes are better than all the eyes in entirety of government. Suportado naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang investigasyon ng Pangulo. Hiniling na rin niya sa government agencies na ipamahagi ang mga dokumento ukol sa 15 top contractors. 3 taon ko na po ito binibring up, if you would recall, in the hearing of Senator Bong Revilla 2023, 2024, at hanggang ngayon po, binibring up natin. Tapos nababaligtad pa po tayo na ito daw ay napunta sa Bulacan, at pag napunta na sa Bulacan, may kalokohan na, at pag may kalokohan na, si Joel Villanueva, parang napakalayo po, no? Giit pa ng senador. As far as I'm concerned, dito sa Senado, wala akong kilalang senador na link dito sa any of the 15 contractors na binabanggit. Samantala sa Kamara, hamon ng isang mambabatas, ilantad kung sino-sino ang congressmen contractors na umano'y sangkot sa flood control projects. Una nang ibinunyag ni Senator Ping Lacson sa interview na nasa 67 kongresista ang umano'y contractor din ng government projects sa kanilang distrito. Sino ba talaga itong mga congressman na ito? Kasi hanggat hindi pinapangalanan yung mga congressman na sinasabing kontratista rin, habang buhay na magtatanong tayo sino ba talaga yung mga yun. Sa ngayon, bagamat pumreno si Marcos na pangalanan ang umano'y sangkot sa korupsyon, ipinangako niyang puspusan ng audit ng Department of Public Works and Highways, Department of Development at Office of the President, katuwang ang taong bayan ukol sa issue.